This is an application of Mr. Ayman words. Maslow hierarchy of needs. A student lower order needs must first be met before the works for the satisfaction of his or her higher order needs. So, sa Maslow hierarchy of needs, kada level by level ang mga needs sa students. Like, mas promotory ang una ma-meet sa students is ang mga lower needs sa students. Like, foods, air, water, security, or shelter. The lower order needs include first level needs and second level needs. The first level needs are basically survival, physiological needs are for food, air, water, and sleep. The second level needs are bodily safety and economic security. Like, kailangan nyo sa students na dawes na mo skailan, kailangan nyo nila safety lang ipuyan, na security, economic security, kanang safety ang ilang malibot, kanang walay gugot, di nila kanang ay mga tulisan na lisod mag-study ang student ko, dili safety, security, o part na siya sa lower needs sa student. There are 3 levels in the higher order needs. The first, which is now the third level, is Maslow needs hierarchy, is the need for love and belonging. So, need sa student nga ma-feel nila nga belong sila sa class or ma-feel nila nga love sila sa ilang teacher or ma-feel lang sila nga belong sila sa anong klase. The needs at the fourth level introduce esteem and status, including one's feeling or self-worth and of competence. So, kung ma-feel sa student na naikompetensya sa isa ka class, so, dapat, kung naikompetensya ang mga student sa isa sa class nato, as a teacher, need nato pantay ato ang treatment sila ha. Bali, ato silang motivate or ato silang tagaan o kaning mga istoryahan nato sila nga belong sila sa. The fifth level needs is to self-actualization, which means becoming or one is capable of becoming using one's skills to fullest and stretching talents to maximum. So, kini ang students, kung nasa dream na mag-become as a doctor, become police, soldier, dapat ato sila i-motivate, dili nato sila discourage para mabuo siya ilang self-esteem nga mas buhaton nila ilang best para maabot nila ilang dream to become. Based on Maslow theory, this satisfied need is not strong motivator but an unsatisfied need it is. So, ang satisfied need is dili siya ang strong motivator sa usa ka estudyante, which is mas strong motivator pa ang unsatisfied needs sa usa ka estudyante, which is na students nga mga students nga abot sila sa level nga success sila silang dream, which is dito na lang po sila kay satisfied naman sila, dili na nila ginaporso ilang kapalingon ka mag-work harder pa para mas malabon pa nila ang ilang naabot. So mas maayo mas strong motivator di ay ang unsatisfied need kay kung dili ta satisfied sa tuwang naabot karon, mas manigamot pa ta para malampasan ato ang level na abot. Research proves that unless the two lower order needs, physiological and security, are physically satisfied, employees or our students in our teaching learning context will not be greatly concerned with higher order needs. For us teachers, this means that we cannot teach students with hungry stomach. So, kung kita na nga magtudlo dali as a teacher, dili ta makatudlo kamo sa mga student kung
gipagutong sila, dili sila comfortable, kung gigutom ng student, as a teacher, dapat na ito sana. Ato ang pangutanon ng mga estudyante na ito, before dapat, sugod na itong klase, kitsa gipagutong o kitsa wala pa ikaon, dapat ikaon na, kay magsugod sa klase, aron na makakatch up din sila sa unsay mo ang gituglo. We cannot teach students when they feel afraid and insecure. So, kung kita sa teacher, kung isong itanong mo ito sa estudyante, so dili makalearn ng estudyante, kaya di sila ka-focus sa imong gitudlo, kay mahadlok or gusto sila mo tubag sa imong question, dili mahadlok na sila mo tindo, or tubag kay insecure, mahadlok na sila, kay kasi tayo nasabaan or wrong ilang answer. Dapat kita, kung gusto sa estudyante ng tindo, at ang taga-chance, tindo siya, answer siya, karoon na itong trait, aron nga na ma-boost na ilang confident. While it is not our obligation to feed them. So, dili na nato obligasyon nga tagaan na ito pagkaon ng bata, tagaan na ito mga bata, but naatay mabuhat. Kung tanong na itong mga ginikanan, kung ganong ang bata nila igutom abot sa eskwelahan, dapat ito na itong before sila mo sa school, dapat ipakaon na ng bata, kung mabot na sa school, kung dili mo gani kauli ang lunch, dapat ipabalon, dagang snack, para makafocus sa klase, dili gutomon. Our students need to for love and belonging is satisfied in the class. So sa class, dapat kita nga teacher, dapat ginapapil na ito sa mga student nga i-love silang peers dire sa sulod sa school, or where they feel they belong and accepted regardless of academic standing in class, economic status, or ethnic background. So, dapat pag-feel sa student, kagilang sila, i-respect ilang economic background, culture nila, kalao ba na siya dira, Muslim ba na siya dira, Bisaya ba na siya, Subali ba na siya dira. Dapat pag-feel sa student, dawat siya sa class. Dawat siya diri nga, belong siya diri nga class. Goal theory. Learning goals versus performance goals. The goals we set are for ourselves affects our level of motivation. So, ang level sa motivation is nag-base na po na siya sa ato ang goals sa ato ang life nga ato ang iset. Kung ang level sa itong motivation, kung gusto na ito, ang level sa motivation na ito is high, dapat pag-set ang goal sa itong set nga anata nga karon na year, dapat ma-finish ko or mas malampasan ko na po ang pass nga kuha ko rate, dapat ma-pato or sa sports, dapat maka-gold ko karon na game or karon na season. Diha na ito makita nga itaas imo ang motivation o level of motivation. Kung imo ang motivation is gusto lang ko, imo ang goal is gusto lang ko mapasa, gusto lang ko maskwela, ang level of motivation nimo is low. So ang level of setting sa tong goals sa tong life is ako siya effect sa mga level of motivation. There are several types of goals in relation to learning. We can speak of learning goals and performance goals, how they differ. A learning goal is a desire to acquire additional knowledge or master new skills.